Magandang araw sa inyong lahat, mga brothers and sisters in Christ. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa po natin ngayon ay ang Book of Life. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, Lord, samahan mo ako, Panginoon, naway magningning at kikislap ang salita mo sa lahat ng nanonood at nakikinig sa YouTube. Salamat po, Panginoon, pangunahan mo ako, ikaw ang lumagay sa akin at ikaw ang mangusap sa aking mga labi upang marinig nila ang tinig mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, Lord, paspasan mo at pagpalain mo ang salitang maririnig nila na mula sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan mo, Panginoon namin Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Basahin po natin. Ito. John was banished by the Roman governments to the island of Patmos. Christians were suffering persecution under the Roman government. Ito po. Nung si Juan po ay inihulog po siya, tinapon siya sa pulo ng Patmos. Dito po, anong sabi niya rito? Basahin po natin sa Revelation chapter 1, verse 9 up to 10. Akong si Juan ay inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakaka. Narinig niya at nagsalita sa kanya ang Panginoon. Dito po tayo sa chapter 1 verse 17 and 18. At nang siya'y aking makita ay nasupasok akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At narito, ako'y nabubuhay at ako'y namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Amen. Sabi rito. Kaya dito, tuloy pa po natin. Sabi rito sa 3:6-5, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa 5, ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Kaya alam nyo, tayong mga Kristiyano, kailangan matuto po tayong sumunod. Matuto po tayong humikayat upang madala natin sa harapan ng Panginoon. Dito po ay ating mababasa sa sinabi po ni Propetang Daniel. Dito po sa Daniel chapter 12 verse 3. Sabi niya rito, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sabi nga nun. Sa English po, sabi nga nun. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Paano tayo magniningning sa harapan ng Panginoon tulad ng isang bituin na nagniningning sa langit? Dito po ang sabi rito. Alam nyo rito? Dito basahin po natin. Bigay ko po sa inyo. Many peoples, alam nyo, marami po ito. Many peoples try to be stars in the world of entertainment, only to find their stardom temporary. God tell us how we can be eternal stars. So, by being wise and leading many to God's righteousness. If we share our Lord's with others, we can be true stars.
radiantly beautiful in God's sight. Magiging ano tayo? Para tayo gusto natin tayo maging eternal stars tayo, walang hanggang between na nagniningning, kailangan makapagdala rin po tayo. I-share natin yung gospel at makapagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Yung tama, nasa katotohanan, nasa katwiran ng Diyos. Yan po ang kailangan yan. Kaya sabing ganon, pagka sinishare natin, tayo'y maging tunay na magniningning at tunay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Ayan po ang kailangan niyan. Kaya tuloy natin. Sabi niya rito, dito, makikita natin sa Revelation, dito po sa Hebreo. Kaya kailangan ihayag natin. Kaya sabi rito sa Hebreo, basahin po natin sa Hebreo 12. 12:22. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Kita niyo na? Sabi nga nang lumapit daw tayo sa bundok ng Sion. Yan po yung bayan ng Diyos na buhay na nasa langit. Yan po, totoo po yan. Yan po ang bahay ng Diyos sa kalangitan, sa langit po. Makikita natin, basahin po natin dito sa 14:4-5. Sabi rito sa 14:4-5 ng ano, ito po yung mga mananampalataya na lumalapit sa Panginoon, na tayo lalapit. Alam nyo ito, mababasa po natin dito sa 14:4-5 ng Revelation. Dito po, sabi rito. Dito sa Revelation, sa 1 muna tayo, 14:1. At tumingin ako, at narito ang kordero na ay nakatayo sa bundok ng Sion, at kasama niya'y 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. Pero ito po, ito. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa tumutugtog sa kanilang mga alpa, na nag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan. Wala pong nakakaalam yan ng awitin kung hindi yung 144,000 at yung mga apat na nilalang na buhay at yung 24 na elders na matatanda sa iglesia. Sabing ganun dito, itong mga ito, sa 4:5 na po tayo. At ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, yung mga 144,000, sapagkat sila'y malilinis, at ang mga ito ay nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. At ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao, maging mga pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. At sa kani-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Mga malilinis po sila. Bakit po? Tingnan ninyo ito. Paliliwanag po natin sa inyo. These believers are spiritually pure. They have remained faithful to Christ. They have followed Him exclusively. Yan po mga sumusunod dyan. Talagang tunay na mga masunurin sa Panginoon. Kaya tingnan nyo ang nangyari, maging masunurin sila sa Panginoon. Kaya alam natin, kaya alam nyo kung sila naging masunurin sa Panginoon, tayo dapat maging gayon din tayo, sabi ni Isaias. Hindi lang si Isaias ang may sabi. Tingnan ninyo rito, tingnan ninyo. Dito tayo sa Isaias 61. Sa 61:10. Kung ikaw ay isang tunay at tapat na mananampalataya sa Panginoon, ang sabi niya ito ay sa 61:10 ng Isaias, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Amen. Kanyang tinakpan ako ng balabal na katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayakang ng kanyang mga hiyas. Biro mo po,
puno ng hiyas pag kakasal ng babae. Kaya alam nyo, sinagot po yan sa Revelation. Nagagalak tayo, kaya let us be glad and rejoice and blessed and give glory to our Lord God Jesus Christ in heaven. Kaya tignan nyo, basahin po natin itong 19:17. Napakaganda po rito. Alam nyo, dito sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 7 up to 9. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at sa kanyang asawa ay nahanda na. Sino ito? Yan po yung church iglesia po ng ating Panginoon. At sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang matuwid na gawa ng mga banal. Amen. Sa 9, at sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa maghapon sa kasalan ng Kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y at ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Alam niyo, amen. Ano ang sabi? Pagdating ng kasalan, tayong mga nasa iglesia ng Panginoon, tayo'y sasalubong sa Panginoon. Tayo'y kukunin ng Panginoon. Ano ang sabi rito? Anong sabi rito? Basahin po natin dito. Yung sa 19:8, ipinaliliwanag ko sa inyo. Tayo'y sila'y binihisan siya ng malinis na lino. Ang lino po, ang malinis na lino, yan po yung puting-puting lino, yung damit. Tapos, ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Yan po yung mga matutuwid na gawa ng mga lingkod ng ating Diyos. Kaya yan, kailangan patuloy po tayong mangaral, patuloy po tayong magsalita. Naabot na ating makakaya na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya alam nyo, sabi ni Apostol Pablo, nung ginawa niya yung tungkulin niya, alam nyo, ginawa ng Apostol Pablo yung tungkulin niya, ipinakita niya. Anong sabi ni Apostol Pablo? Anong sabi ni Apostol Pablo rito sa 4? Dito muna tayo sa 4, 6, 7, 8. Sabi niya rito, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Amen. Kaya alam natin, itong mga Kristiyano, alam natin tayo mga Kristiyano, sabi nga rito sa English, napakaganda po sa 61:10, ulitin ko po ito. Sabi niya rito sa 61:10, I will greatly rejoice in the Lord, for my soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garment of salvation. He hath covered me with the robes of righteousness, as the bridegroom decked himself with ornament, as the bride adorned herself with her jewels. Babalot siya, napapalibutan din yung ulo natin ng maraming mga mga bulaklak, mga ganda sa mga lalaki, sa mga babae naman. Punong-puno sila ng alahas. Yan pong sinasabi ng Panginoon. Nagagalak siya, I will greatly rejoice. Sabi niya, sabi ni Isaiah sa sulat ni Isaiah, in my God, in my Lord. Sabi niya, in the Lord, my soul shall be joyful in my God. Sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Yan po, susuot natin yung puting-puti. Kaya sabi nga ng Panginoon dito sa Revelation, binasa ko sa inyo, ang magtagumpay. Sabing ganun dito ng ating Panginoon, tignan mo kung magtagumpay. Sabi nga ng Panginoon, ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Totoo ba?
Inaalis ba ng Panginoon yung ang pangalan ng isang mananampalataya kung hindi siya namamalagi? Oo! Inaalis ng Panginoon. Tignan ninyo ito, sinabi niya kay Moises. Tignan niyo sa 32, basahin po natin dito. Sabi nga ni Moises, dahil si Aaron, alam niyo, gumawa siya ng Diyos-Diyosan, ay pinasamba niya yung mga Israelita, nagalit sa kanya ang Panginoon. Anong sabi sa kanya ng Panginoon dito? Sabi sa kanya ng Panginoon, sabi ni at bumalik si Moises sa 32, 31 up to 34 ng Exodo. At bumalik si Moises sa Panginoon na nagsasabi, "O bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan na ginto. Gayunmay ngayon," sabi ni Moises, "kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay alisin mo ako." Sabi ni Moises, alisin mo ako, isinasama ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Alam niyo si Moises, masyadong mapagmahal sa mga Israelita, mahal na mahal niya talaga dahil siya ay nilagay ng Panginoon. Alisin mo ako sa iyong aklat ng buhay. Sabi niya, anong sabi ng Panginoon? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Amen. Hindi pala. Ay magkasala sa Panginoon, aalisin tayo. Aalisin ka sa aklat ng buhay. Kaya sa kanyang aklat ng buhay. Kaya kailangan wag tayong magkasala sa kanya. Kaya sabi niya ito po. Kaya tignan ninyo. Gumawa tayo sa Panginoon. Magtrabaho tayo. Maglingkod tayo. Alam niyo yung mga nangamatay sa Panginoon. Kaya sabi nga ni Propetang Daniel, ito ha? Ito. Basahin ko ulit sa inyo ito sa kay Daniel. Balik tayo kay Daniel. Dito sa 12:2. Sabi niya rito. Chapter 2, 12 verse 2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. At ang iba'y sa walang hanggang buhay. At ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Alam niyo, pag namatay pala ang isang Kristiyano, saan po dinadala ng Panginoon? Saan po? Gusto niyo pong malaman kung namatay ang isang Kristiyano? Tignan ninyo rito. Sasagutin po ng ating ng revelation ng ating ng inutusan po ng Panginoon ang anghel na magsalita. Sa 6:9, dito po. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong suma sa kanila. Yung mga pinugutan ng ulo at pati yung mga nangangaral ng tapat at tunay sa salita ng Diyos. Yung pala'y nasa dambana, nasa altar po ng Diyos. Nakita nyo, nasa dambana po yan. Nasa altar po ng Diyos yan. Kaya ito, tignan nyo, tuloy natin dito. Meron pang isang patotoo na napakaganda nito. Sabi sa 14:13, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Sabing ganon, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila ay magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kita nyo na, hindi pala ang Diyos ay hindi niya nakalimutan yung mga gawang ipinakita natin, yung paglilingkod natin na tapat sa Kanya. Alam nyo, kahit na tayo nangangaral, nagtapat, hindi nakakalimutan ng Panginoon. Sabi rito sa 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. 6:10 ng Hebreo. Pati pa ng mga patay na nangamatay na sa Panginoon. Alam nyo, sa katotohanan yan, hindi nakakalimutan ng Panginoon yan. Sila'y nagpapahinga, sumusunod sa kanila dahil sa kanilang mga gawa. Sabi ng anghel. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon. Tayo'y buhay pa. Patuloy tayong mangaral. Patuloy tayong mag-soul winners sa Panginoon. Ihayag natin yung salita ng Diyos sapagkat mabubuksan din po ang kanilang puso at isipan. Makikilala nila kung sino yung tunay na Panginoon at sinong tunay na Diyos. Dito po, mababasa po natin dito. Maganda po ito, sinabi niya rito. Dito po kaya sabi niya rito, dito po sa alam natin ang ireregalo sa atin ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo, crowns of righteousness, una. Pangalawa, crowns of glory.
Sinabi po yan ni Apostol Pedro. Sa crowns of life, sinabi po yan ng ating Panginoon. Ang magtiis hanggang sa wakas. Magtiis ka hanggang sa wakas. Ibibigay ko sa iyo yung putong ng buhay. Yan po ibibigay ng Panginoon. Sa Revelation chapter 2 verse 10. Yan po ang nakasulat diyan. Kaya tuloy natin. Sabing ganun dito. Alam nyo ito? Ito, sa 2012. Basahin natin ito yung mga mapapahamak naman. Sa Revelation, mapapahamak. Mababasa po natin sa 2012. Magbabasa po tayo sa 2012 ng Revelation. Dito po, 12 hanggang 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakakatayo sa harapan ng luklukan, na nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinahatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinahatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Bakit po? Sila, yan po. Dahil, sabi nga rito, alam nyo, because they did not place their faith in Christ Jesus. Yan, there will be no hope. No second chance. No other's appeal. Hindi na tayo makakaapela. Wala nang pangalawang tsansa pa o pagkakataon na bibigay ng Panginoon, wala na, sapagkat alam natin wala na talaga silang pag-asa. Ihuhulog na sila sa dagat-dagatang apoy at asupre. Pero itong mga naglilingkod, sabi nga rito sa 21:4 dito, tignan ninyo, sa 21:4 na 5, at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o sa pamamagitan man o ng pananambitan man o ng hirap pa man, at ang mga bagay ng una ay naparam na, nawala na ang lahat. Kaya alam natin, kaya sabi nga rito, alam nyo ito? Ito. Isulat mo, sabi ganun, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Right, for this word are true and faithful. God and His followers, those whose name are written in the books of life, will be united to live there forever. Amen. Sa New Jerusalem. Will you be there, kaibigan? Yan po ang tanong. Kaya alam natin, blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne. Alam natin walang iba kung hindi ang ating mahal at kagalang-galang na Panginoon. Kaya ito, sabi rito, alam ninyo, marami po. Alam natin dito, sinasabi nga rito sa atin, kailangan i-work out natin, work out your own salvation, itrabaho natin with fear and trembling. Kailangan may pakikinig at takot. Kailangan gawin natin sapagkat alam natin itong ginagawa natin ito, alam natin ay patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, ay pagpapalain niya tayo. Tingnan ninyo ito sa 1 Corinthians, napakaganda po nito, sa 1 Corinthians 15. Dito po, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Alam nyo, sabing ganun dito, hindi tayo makilos, patuloy lang tayo. Hindi tayo natitinag, hindi tayo nauuga, kundi patuloy tayong gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Kaya alam natin, magpasalamat tayo. Kaya itong mga soul winner na nagtuturo, nangangaral po ng salita ng Diyos. Alam ninyo, sabi nga ni Apostol Pablo, napakaganda yung sinabi niya. Dito po sa Pilipos, Pilipos po, sa 4, sabi niya rito, ipinamamanhik, 4:2 hanggang 4, sabi niya rito, ipinamamanhik ko kay Euodias at ipinamamanhik ko kay Sintike
na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanhik ka rin naman sa iyo. Tapat na kasama sa pagtulong ng iyong tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila, mga babaeng ito ay, sapagkat sila ay nangagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman si Clemente at ang ibang aking mga kamanggagawa. At ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Nangasulat yung kanilang pangalan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo and rejoice in the Lord always. I say again, rejoice in the Lord. Mga galak tayo. Yan po ang sinasabi niyan. Alam nyo, gagantimpalahan tayo ng Panginoon. Tingnan nyo itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito po, malapit na po tayo magtapos. Dito po, alam nyo, ito, sinabi niya rito. Sa dito po. Lagi ko pong binabanggit ito. Madalas ko pong banggitin ito sa pagtuturo ko po. Sabi niya rito sa 3:23-24, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Tatanggapin pala natin yung ganting mana. Ano yung ganting mana sa atin? Yung kaharian niya sa langit na siyang tunay nating bayan. 25:34 ng Matthew. Ito pa, napakaganda yung sinabi niya rito. Alam niyo, sabi ng Panginoon, pag nagtatrabaho po tayo sa kanyang ubasan, sabi ng Panginoon, ito dito. Alam niyo rito, sinabi niya rito. Sabi niya, sa 22:12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, nasa kamay ng Panginoon, upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ayon sa gawa mo, gagantimpalahan ka ng Panginoon. Yan po. Kaya marami pa po akong dapat ipangaral, sasabihin, ituturo, pero nagkapos na rin po tayo sa oras. Kaya yan po, hanggang ako po yung nagpapasalamat, tayo gagantihan ng Panginoon ayon sa ating mga gawa sa Kanya. Ibibigay niya sa atin yung gantimpala, masisiyahan tayo. Iba po yung blessing. Yung blessing lahat tayo tumatanggap. Kahit na mahirap, mayaman, lahat tumatanggap po yan. Meron po silang blessing. Tayo meron din po. Depende lang po ang antas ng blessing. Pero yung rewards, iba po yan. Depende rin po yan sa ating kakayahan na maglingkod, na magturo at mangaral sa totoo. Pero ito ang warning ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Kahit anong husay niyong mangaral, anong husay ng inyong banal na iglesia, maganda, maayos, administration, maayos, pero ito ang sabi ng Panginoon. Dito po sa 17:18, 22:17-18, 18 to 19 pala, 18 to 19. Sabi niya rito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Aalisin pala ng Panginoon yung pangalan mo sa aklat ng buhay ng Kordero. Sino pa nagme-may-ari nito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya matutulad po sila rito. Ito pong last verse na babasahin ko po rito. Sabing gano'n ng Panginoon dito, ito. Sa 13:8 ng Revelation, at ang lahat na nangananahan sa lupa ay mga sisisamba sa Kanya na ang kanyi-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Kaya kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Kaya pag nagdagdag tayo, nagbawas tayo, aalisin ng Panginoon yan. Kung ano yung nakasulat, yun ang susundin natin. Where the Bible is silent, we must be silent. Huwag po tayo magdagdag yung sarili nating opinyon, yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong kagustuhan.
para masunod yung gusto mo. Hindi po pwede yan yung katwiran ng tao, mali. Kailangan po yan yung katwiran ng Diyos. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Mapagpala naming Diyos na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ang salita mo'y tunay na magniningning sa puso namin. Narinig namin ang tinig mo. Ginamit mo, Panginoon, ang iyong maliit na lingkod at ikaw ang nangusap. Ngunit alam namin, Panginoon, nagpapasalamat po kami ng aming mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero sa iyong banal na aklat. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Tunay na ikaw ang aming pinaglilingkuran, Diyos na buhay, Diyos ng katotohanan, Diyos ng kabanalan. Maraming salamat po. Basbasan mo at pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito na inilahad po ng iyong malit na lingkod na mula sa iyo. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Panginoon, naming Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Thank you.